Brother Bador, isa po akong ginang na kahit nasa 40 taong gulang na ay hindi pa nahahalata. Akala ng iba ay magtatatlong taong gulang pa lang ako at ayon din naman sa iba, hindi sa pagbubuhat ng bangko ay maganda raw ako at mukha pang dalaga kahit na 3 na ang anak ko. Ang panganay ko po ay anak ng isang foreigner na nagtrabaho ko sa isang high-end hotel dito sa Manila. Isa pong Brito ng ama ng anak ko kung kaya't maganda ang aking anak lalo na't naalagaan ko siya. 10 taon ang anak ko nang umibig akong muli at dito po nagumpisa ang aking malalim na problema. Ganito po yun, Brother Bador. Dan, inaasahan kong tapat ang hangarin mo sa aming mag-ina, ha? Huwag kang mag-alala, Lani. Mamahalin ko kayo ng anak mo. Ituturing ko siyang anak ko na rin. Maraming salamat, Dan, ha? Inaasahan ko yan. Lani, mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para mapaligaya kita, Dan. Brother Bador, noong una ay masaya ako dahil may katuwang na ako at kahit papaano ay may tumatayong tatay para kay Princess. Kahit hindi niya tunay na ama, pinanghawakan ko ang pangako ni Dan na ituring niya ang anak ko na parang tunay niyang anak. Bukod pa doon ay may ninang siya na napapakisuyuan ko kapag may lakad ako. Napakabait din ng kumari kong iyon. Uy! Maring Lani! Ang inaanak ko, laki na pala ni Princess. Tuloy kayo. Mano po? Ay, naku, kaawan ka ng Diyos, anak. Salamat, Maring Susan, ha? Oh, kumusta na kayo? Mabuti naman, Mare. May mga inuutos kasi ang mister ko sa akin, eh. Wala akong mapag-iwanan kay Princess, eh. Makikiusap sana ako sa'yo na kung maaari, iwan ko muna siya dito sa'yo. Maglalabing 3 taon na kasi siya, kaya nakatatakot naman akong iwan siya sa iba. Wala kasing pasok sa school ngayon, eh. Ay, oo, Mare. Walang problema. Di naman alagain yan, eh. Ay, sandali, Mare, ha. Magmerienda muna kayo. Salamat, Mare, ha. Ito na lang inaanak mo. Nagmamadali kasi ako, eh. Baka kasi ako gabihin. Di ko aabutin yung taong pupuntahan ko, eh. O sige, okay, Mare. Mag-iingat ka sa daan, ha, lalo ngayon. Maraming masasamang loob sa panahon ito. Oo, Mare. Sige, ha. Bahala ka muna dyan sa inaanak mo. Oo, Mare, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Panatag ang loob ko na lumakad dahil nasa mabuting kamay ang aking anak. Kahit gabihin ako ng uwi, ay di ako nag-aalala. Sobrang iniingatan ko siya. Lalo na ngayon at malapit na siyang maging teenager. Biniyayaan ako ng Diyos ng mabait at magandang anak. Brother Bador, matangkad siya. Kaya mukha na talagang dalaga. Malaki na si Princess. Dalagita na. At magandang dalagita. Maganda kasi Brito ng tatay niya. Maluluma ang mga artista sa Pinas kung ikukumpara kay Princess. Bakit ngayon ko lang napagtutuunan ng pansin si Princess? Princess, wala kami ni Papa Dan mo, ha? Mamimili kami ng mga kailangan niya sa trabaho. Ikaw na muna ang bahala sa 3 mong kapatid, ha? Huwag mo silang pababayaang lumabas. Opo, Ma. Di ko sila pababayaan makalayo. Isasara ko lagi ang gate para safe po sila. O sige, salamat anak, ha? Ayun, kumakaway na sa akin si Papa Dan mo. O bye na, mga anak. Bye. Bye po.
Tatlo ang naging anak namin ni Dan. Nakakatuwa dahil mapagmahal sa mga kapatid si Princess. Inaalala ko nga noong una yung pag-aaral niya dahil baka hindi na kayaning tustusan ang pang-college niya. Brother Bador, naaawa ako sa anak ko. Hindi naman kasi niya totoong tatay yun. Matalino at masipag siyang mag-aral. Ayoko naman na abutin niya na mag-working student para lang makatapos. Alam kong mahihirapan siya pagka ganon. Gusto ko makapag-focus siya sa pag-aaral hanggang makatapos. Sana pag-aralin pa din siya ni Dan. Dan, college na si Princess sa pasukan. Saan ba natin siya dapat i-enroll? Tanungin mo muna siya kung anong kurso ang gusto niya. Pag-aaralin mo pa ba siya sa college, Dan? Oo naman, Lani. Total, maganda naman ang katayuan ko ngayon sa trabaho. Kinuha nila akong manager sa isang branch namin. Salamat, Dan, ha. Napakabuti mo. Sige, aalamin ko kung anong gusto niyang kurso. Natuwa ako sa tugon ni Dan. Hindi naman ako nabigo. Sa pag-asang mapag-aral pa din niya si Princess hanggang college. Hindi ko naman natunugan kaagad na may hidden agenda pala siya. Kung bakit desidido siyang pag-aralin ang anak ko kahit alam niyang medyo malaki na ang magiging gastos nito. Susunduin ko sa school si Princess. At uumpisahan ko na siyang amuin. Tiyak, hindi papalag yun. Dahil ako nagpapaaral sa kanya. Bago siya magka-boyfriend. Ako muna. Brother Bador, lahat ng mga kilos nila sa bahay, tulad ng mas madalas, ay hindi kakain si Princess ng hapunan hanggat hindi nakakauwi ang stepfather niya. Princess, anak, baka gabihin na si Papa Dan mo ngayon. Kumain ka na at baka malipasan ka ng gutom. Sabi ko sa kanya, okay lang ma. Kawawa naman si Papa Dan kung mag-isa siyang kakain. Sagot niya. Sa bagay, may point ka din naman. Kaya nga lang, kung minsan, sobrang gabi na. Talagang hindi siya kakain, Brother Bador. Hanggat hindi umuwi si Dan. Nung minsan naman, ginabi talaga sila ng uwi. Sobrang kabado ako noon. Dahil gabi na, wala pa si Princess. Na-relax lang ako nung nakauwi na siya. Kasama ang papadan niya. Anak, buti nasundo ka ng papa mo. 'Di ba? 5:30 ang uwian mo. Mag-aalas 9 na ng gabi ah. Sobra akong nag-alala dahil hindi kita makontak. Tapos, di ko din pwedeng iwanan ang mga kapatid mo na silang 3 lang. Muntik na akong pumunta sa ninang mo para makisuyo na naman. May ginawa ba kayo sa school? Dapat anak, pag ganun, magsasabi ka para alam ko at di ako nag-aalala ng ganito. Entrada ko. Nabanggit sa akin ni Princess
Kaninang umaga, nang ihatid ko siya sa school na may practice daw sila ng sayaw. Doon sa bahay ng classmate niya. Doon lang din sa malapit sa school nila. Sunduin ko na lang daw siya pagkagaling ko sa trabaho. Sabad ni Dan. Ganun ba? Sa susunod, sana magsabi din sa akin para naman hindi ganitong di ako mapakali. Alam mo naman ang panahon ngayon. Tapos, gabi pa uuwi. Malay ko bang susunduin mo? Akala ko, nasa trabaho ka pa. Talagang mag-aalala ako ng sobra. Sagot ko. Buong akala ko ay napamahal ang anak ko sa kabutihan ni Dan bilang tunay na ama sa kanya. Nagkamali ako ng akala hanggang sa may napapansin na akong kakaiba. Dan, ang aga-aga mo naman yatang ihahatid si Princess ngayon. Hindi naman obligado dahil ang pasok mo naman ay mas late pa ng 1 oras kaysa sa pasok niya. Saka, hindi ka ba nahihirapan na naghahatid ka pa bago ka pumasok sa trabaho? Tanong ko sa kanya. Di ba kaya naman ni Princess pumasok mag-isa? Dagdag ko pa. Lani, dalaga na si Princess. Iniingatan ko lang siya. Kaya hanggat maaari ay gusto kong ako na lang ang naghahatid sa kanya. May kantin doon sa labas ng school. Pinakakain ko pa siya doon kahit nag-almusal na dito kapag maaga kami. Tulad ngayon, sagot niya. Halika na, Princess, para di ka malate at nang makakain ka ulit bago ka pumasok sa klase nyo para busog ka, sabi niya. Sabay yaya niya kay Princess. Ma, papasok na po ako. Biglang sabi naman ng anak ko. Diretso labas na sa pinto. At yun nga, maaga silang umalis. Madalas nang inihahatid ni Dan sa school si Princess na dati na may hindi. Nahuhuli ko pa ang tinginan nilang dalawa na may ibig sabihin. Naku, Diyos ko po, baka may nangyari na sa anak ko at kay Dan. Tulungan niyo po ako, Diyos ko. Brother Bador, ayoko pong bigyan ng mali siya ang mga napapansin ko. Subalit, nag-aalala ako sa anak ko. Sinubukan kong gumawi sa kantin na sinasabi ni Dan na doon daw niya pinapakain si Princess kapag maaga niyang inihahatid. Tamang-tama, naihatid ko na sa school ang 2 anak namin at yung bunso naman ay ipinakisuyo ko na lang muna sa kumari ko. Pagdating ko sa harap ng school ni Princess ay wala akong nakitang bukas na kantin. Maliban sa computer shop at tindahan ng mga school supplies. Nagtanong ako sa pilahan ng tricycle na nasa harapan mismo ng kantin kung bakit sarado pa ito. Napag-alaman ko sa mga driver na araw-araw ay late na talagang nagbubukas doon. Mga 10 a.m. pa daw. Doon na nabuo ang duda ko na mukhang may itinatago nga si Dan na hindi din sinasabi ng anak ko. Brother Bador, saan kaya dinadala ni Dan si Princess? Kung hindi naman pala talaga sa kantin nagpupunta ng ganun kaaga. Nung minsang ginabi sila, ay baka kaya hindi totoong may practice ng sayaw? Posibleng alibi lang yun. Aalamin ko ito sa teacher kung
may program ba talaga na sayawan nga sila. Ayokong masira ang buhay ng anak ko. Kaya sisikapin kong tuklasin kung anong meron sa kanila ng stepfather niya. Hindi mo na ako magpapahalata na may duda na ako sa ikinikilos nila. Yan po, Brother Bador, ang malalim at nakakakabang problema ko. Sana po ay matulungan ninyo ako sa napakabigat kong problema. Gumagalang at nagpapasalamat, Lani ng Pangasinan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang naging sitwasyon sa pangalang Lani na humihingi ng payo sa atin. Merong ama na hindi nagkaroon ng pagkakataon na maging ama sa kanyang anak. At meron na hindi biological na ama na naging tunay na ama. Ang stepfather at stepdaughter ay hindi pinapayagan maging legal dahil sila ay kabilang sa isang pamilya. Levitico 18:6. Huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Ang stepfather ay pagiging tunay na ama. Siya ay may authority sa pagsaway at sa kanya ang responsibilidad para sa teenager. Mahalaga sa stepfather na ma-maintain ang naaangkop na boundaries at pahalagahan. Irespeto ng stepfather ang nanay ng teenager. Teenage are still growing. Siya ay nag-i-explore. Kaya kailangan niya ng moral guidance at boundaries para mapanatili niya ang tamang landas. Kapag ganyan na hindi mapapagkatiwalaan ang kinakasama mo, umalis kayo ng anak mo. Magpakalayo-layo kayong mag-ina. Dahil hindi naman dapat napakaba-kaba. Minsan, hindi mo naman kailangan ng iba para sumaya. Ang happiness naman, pinipili yan kahit mag-isa ka. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. Habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Sumabay ka sa panalangin at magpasya na tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen.